Ang host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Kasama po natin na sa linya ngayong umaga po, pabati muna po natin po ang ama ng pinagpalang bayan po ng Manawag, Honorable Jeremy Doc Ming Rosario. Mayor, magandang umaga po, pagbati po ninyo sa ating mga taga-subaybay. Good morning po, Idol Mark. Isa pong mapagpalang umaga mula po dito sa ating pinagpalang bayan ng Manawag. Opo. Mayor, siguro diretso na po ako dito sa tanong natin. Ano po yung pinaka-final po na lumabas na assessment investigation po dito po? Kasi napatakbo kayo kahapon dyan po sa may Minor Basilica, sa may likod, yung mga nabagsakan po ng puno ng mga sasakyan po dito, Mayor. Well, tama po yan, Idol Mark, no? At sa hindi po inaasahang pangyayari ay yun nga, natumba nga po yung isang puno na malapit doon sa may pintuan ng main gate ng Gate 5 sa Minor Basilica ng Our Lady of Manawag. At mabilis po ang pag-responde ng lahat ng ating mga responders, 10 ng mga kaparihan ng Our Lady of Manawag Basilica para po ma-address po itong kaganapan na talagang hindi inaasahang nahulog po tatumba itong isang puno ng akasya dito sa loob. At nagpapasalamat din po kami dahil wala pong nasaktan, although may mga natamaan pong 2 at mahalos 3 na sasakyan na natatatagpat na doon po kasi malapit sa area ng blessing area. Itong nangyaring nahulog na puno ng akasya na tumba. Opo. Dito po sa pag-check po ng mga, kasi marami po, for sure, Mayor, old centuries na po dyan ng mga puno. Sino po yung pong talagang nangangalaga po dito at may pananagutan sa pag-inspect po ng mga gaytong old centuries na mga puno, Mayor? Well, patuloy naman ang inspection. In fact, punong abala po lahat ngayon dahil sa preparasyon ng ating pong malaking event, itong Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manawag. Opo. At regular naman po na natitrim at natitingnan po ng, at po nasa loob po ng bakod ng Our Lady of Manawag Basilica. At totoo po yun, ito po yung may katandahan na rin dahil nga ito yung mga centural, di pa ako pinapanganak, ay meron na po itong mga kasang ito. No? At yun nga po, nagbukas ito ng isang idea o kaya kumbaga interest na masuri lahat, no, mapacheck sa DNR. At dahil nga kailangan expertise na o experts na titingin kung ano po yung mga kondisyon ng mga matatanda at matatagal ng mga puno na akasya. Ayun. So ito po hindi kagustuhan, talagang freak accident na biglang tumumba, wala naman pong malakas na hangin. At wala naman pong kumbaga nangyaring mga erosion o kaya kung pagbubutas dun sa mismong ugat ng nasabing akasya. So katandaan lang talaga ng puno. Maayos naman. Ano po yan? Yung parang katandaan na po ng puno, talagang kumbat na buwal po talaga ito. Marahil isa rin po yun ang dahilan, ano? Dahil pero napakaraming akasya doon. In fact, dumaan po ang Typhoon Yuan na napakalakas na hangin. Wala man lang po isang natumbang akasya doon, no? So, unang-una po, siyempre ginawa po ang karampatang pagdisponde at inasikaso lahat ng mga na-damage na mga sakyan, yung mga may-ari. At laking pasalamat din po nila una dahil wala pong nasaktan. Opo. At hindi naman po pinabayaan ng ating pong administrasyon ng Basilica ang mga kalagayan at yung mga pananagutan din ng of course ng Basilica din na inalagaan po at na all is well, nagkausap-usap din at mga bandang 9 o'clock nakauwi na rin sa kanilang mga pinanggalingan itong ating mga bisitang nandito natamaan nga na problema.
problema yan. Opo, nakita nga po namin po parang andun din po kayo na talagang pinulong din po ito. Nakapag-usap po both side po ang Minor Basilica Administration at yung pong mga apektado po na may-ari po ng sasakyan. Anyway, Mayor, ano po yung parang ano na po dito? Pwede po ninyong, kasi ito isolated case lang naman po ito, pero so far ano na po yung parang ilang pang mga hakbang na gagawin po ng LGU Manawag para maiwasan na po yung mga kahalintulad po na insidente po nito sa hinaharap? Well, unang-una napansin namin na siguro magkaroon ng regular na trimming itong mga medyo mahahaba na yung mga sanga. At actually, lahat po na mga gagawin pang mga century-old na trees ay talagang kailangan din ang go signal ng alco permit ng galing ko sa DNR. Kaya yan din po ating hihingin sa po ng ating mga kaparihan sa Basilica na pag-usapan din po na siguro makumbidahin ang mga taga-DNR para isuri itong mga century-old na mga puno at akasya. Puro karamihan po akasya na nasa paligid po ng Basilica. No? So, maliban po dyan, yun nga, magkaroon ng regular na talagang inspeksyon at titignan. No? Kaso minsan mahirap mong sabihin kung anong sitwasyon nung sa may ugat idol mark dahil nga hindi na natin po. At yun nga po, yun nga talagang hindi inaasahan na freak accident na itong matutumba sa isang hapon na wala naman pong hangin na malakas. Opo. At ibig sabihin talaga, ito po aksidente na talagang hindi natin inaasahan lahat. Kaya nga, but again, sabi po ng ating mga pare ng Basilica na let this serve as a lesson. Natingnan natin at siguro pag-igtingin ang pag-inspeksyon, 10 ng mga kawani ng DNR para po ma-check itong mga punong ito na pwede pong magdulot ng mga itong kaganapan. Opo. Honorable Jeremy Docping Rosario, ang ama po ng pinagpalang bayan ng Manawag. Good morning, Mayor, at maraming salamat po. Maraming salamat, Idol Mark, at magandang umaga muli at sa inyo mga tagapakinig. Magandang umaga. Thank you po. Yan po ating panayan po kay Mayor Docping Rosario. Tama nga po yun na itong mga old centuries ano po na ito, hindi basta-basta pwedeng putulin po kasi. Kailangan po talaga yan ay dumaan po sa isang proseso na talagang ano po ito, may approval kung pwedeng i-relocate or anong gagawin po, di ba? Kasi ito po ay parte na po ng history. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye. IFM News.